Pinalibutan ng mga hangal ang ating bida kasama si Lu Xindian at malinaw ang intensyon nila na gumawa ng isang krimen kahit na nasa loob sila ng Red Moon City. Sa gitna naman ng tumitinding sitwasyon ay biglang naalala ni Leon Xiao ang libro na ibinenta sa kanya noon ni Wenlin at nang tingnan niya ito ay nakumpirma na nga niya ang hinala niya. Dito inilagay ni Wenlin ang marka na mabilis nakatukoy ng kanyang eksaktong lokasyon at kaya hindi niya ito nadiskubre agad ay sa kadahilanang naitago ito ng maigi dahilan para mahirapan ang divine sense niya na madetect ito. Inamin naman agad ni Wenlin na ganun na nga raw ang ginawa niya at hindi niya raw inaasahan na ang pagkakaroon niya ng interes sa ating bida ang makakatulong sa kanya ngayon. Noong unang beses niya raw kasing nakita si Leon Xiao ay napansin na agad niya ang pambihira nitong lakas bilang isang bata kaya naman naisipan niya raw na lagyan ng marka ang libro na ibinente niya rito. Naging seryoso naman agad ang ating bida nang marinig ang mga tinuran ni Wenlin dahil hindi siya makapaniwala na sa umpisa pa lang raw ay naisahan na siya nito at ang malala pa daw doon ay naulit pa raw iyon ng ilang beses. Sa buong buhay niya raw ay ngayon pa lang siya nakaranas ng ganito kaya naman mukhang kailangan niya raw na mas mag-ingat sa susunod. Gayunpaman ay masyado naman daw ata siyang kinakatakutan ni Wenlin dahil bukod sa mga Imperial Guard ng Red Moon City ay nagsama pa raw ito ng iba para lang pagtulungan siya. Pagtapos naman sabihin niyo ng ating bida ay inatake niya ang Void of Space na nasa itaas sabay sinabi na magpakita na rin daw ang mga hangal na miyembro ng Bing-ing family gayong hindi raw makakatakas sa kanyang malakas na pandama ang malalamig na aura ng mga ito. Nagpakita naman agad ang mga tinutukoy ni Leon Xiao na miyembro ng Bing-ing family at manghang-mangha ang mga ito na pumalakpak dahil hindi daw nila inaasahan na maging sila raw ay madidiscover. Ang ipinagtataka lang daw nila ay kung paano sila nakilala agad ni Leon Xiao gayong maingat naman daw nilang itinago ang kanilang mga aura at isa pa ay ngayon lang daw sila nagkita. Ang nagsalita ay si Bing-ing Junjin na mismong miyembro ng Bing-ing family at ang kasama naman niya ay ang dalawang protector na nagsisilbing bantay niya habang naglalakbay siya sa kontinente. Parehas ang dalawang protector na mayroong 1-star martial sovereign realm na cultivation at kilala sila sa mga bansag na vulgar at ugly. Sarkastiko namang sinagot ni Leon Xiao ang tanong ni Bing-ing Junjin kung saan sinabi niya na sensitibo daw ang balat niya sa cold ice chi ng Bing-ing family kaya naman kahit ilang milya pa raw ang layo nito sa kanya ay makikilala at makikilala niya raw ito. Muli namang umeksena si Wenlin para sabihin ang kanyang pakay at iyon ay walang iba kundi ang Ancient Twilight Cloud Mirror kaya naman mas mabuting ibigay na lang daw iyon ng ating bida. Hindi naman daw nila kailangan na maglaban-laban pa dahil sa oras na mapasa kaniya na raw iyon ay kakalimutan na nila ang lahat na parang walang nangyari. Mabilis naman na hindi pumayag si Leon Xiao at pabalik pa niyang sambit na ayaw niya raw pumaslang ng maraming mga hangal ngayon kaya naman kung siya daw ang tatanungin ay mas mabuting umalis na lang sa harapan niya ang grupo ni Wenlin. Sa binitawan namang salita ng ating bida ay agad na nainsulto ang isa sa mga Imperial Guard kaya naman nanggagalaiti na nitong iminungkahi na asikasuhin na raw nila sila Leon Xiao para hindi na raw hamaba pa ang usapan. Sumang-ayon naman agad doon si Wenlin kaya naman ibinigay na niya ang utos na sumugod na agad namang sinunod ng mga hangal na Imperial Guard. Sa ibaba naman ay kalmado lamang na sinabi ni Leon Xiao na siya na raw ang bahala sa pinakamalakas na Imperial Guard habang si Lu Xindian naman daw ang lalaban sa mga alagad nito. Wala naman naging pagtutol doon si Lu Xindian kaya napangisi na lang siya habang tinitingnan ng ating bida ng masama. Sa huli ay tuluyan nang naganap ang labanan at doon ay ginamit ni Leon Xiao ang advanced teleportation technique para malapitan niya agad ang target niyang Imperial Guard. Kasunod naman nun ay inatake na niya ito ng mabilisan sa bandang leeg pero sa hindi inaasahan na pangyayari ay bigla itong nag-transform sa anyo ng kidlat kaya naman tumagos lamang ang kanyang atake. Si Lu Xindian naman ay walang kahirap-hirap na nilalampaso ang mga hangal na alagad kaya naman marami na agad sa bilang ng mga ito ang napaslang sa isang iglap lamang. Nagpatuloy ang laban nila Leon Xiao at paulit-ulit na ginamit ng hangal na Imperial Guard ang Lighting Transformation Divine Technique habang nagyayabang na tanging mga Martial Sovereign Realm expert lang daw ang may kakayahan na makaatake sa kanya. Ang mga Martial Supreme daw na kagaya ni Leon Xiao ay walang magagawa kaya naman umpisa pa lang daw ay tiyak na agad ang pagkapanalo niya. Hindi naman pinansin ni Leon Xiao ang mga pinagsasabi ng hangal bagkus nakafocus lang siya sa kung paano nito ginagamit ang teknik dahil ito ang unang pagkakataon na mayroong gumamit nito sa harap niya.
Matagal na rin daw niyang gustong subukan ang isang atake na alam niyang epektibo laban sa Lighting Transformation Divine Technique, kaya naman ngayon daw na mayroon na siyang pagkakataon ay hindi niya ito sasayangin. Nilagyan niya ng divine power ang kanyang sandata at nasa sabik niyang sinasabi na ngayon na lang daw niya ulit ito nagamit matapos ang mga naging laban niya sa nagdaan na panahon. Pagkatapos naman ng ating bida ilagay ang divine power sa kanyang espada ay isinunod naman niyang inihanda ang isang sword technique na kung tawagin ay Green Lotus Sword Song. Nang makita naman iyon ng hangal na Imperial Guard ay kumpiyansa pa itong sumugod at ipinapangalandakan pa niya na tatapusin niya raw ang ating bida sa isang atake lamang. Subalit hindi pa man siya nakakalapit sa ating bida ay sunod-sunod ng sword intent ang biglang tumama sa kanyang katawan at sa hindi niya malaman na dahilan ay napipinsala siya nito kaya naman labis siyang napasukan ng dugo. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung paano iyon nangyari at ang isa pa sa pinakamalaki niyang katanungan ay kung bakit hindi na niya magamit pa ang kanyang enerhiya na para bang nabura ang kanyang cultivation matapos siyang tamaan ng atake ni Li Yunxiao. Maya-maya pa ay sumabog ang katawan ng hangal na Imperial Guard kaya naman mabilis na natapos ang laban kung saan nagwagi ang ating bida. Maririnig pa na sinasabi ng ating bida na marami pa raw siyang paraan na pwedeng ipangtapat laban sa Lighting Transformation Divine Technique kaya naman nakakatawa daw isipin na lumaki ang ulo ng hangal na Imperial Guard dahil lamang sa nagagawa nitong makapag-transform sa anyo ng kidlat. Sa sumunod naman na sandali ay nagkatinginan sila Li Yunxiao at Lu Xinyan dahil halos sabay lang silang natapos sa kani-kanilang mga kalaban. Naitanong naman agad ni Li Yunxiao kung bakit gano'n na lang daw makatingin sa kanya si Lu Xinyan at sa tanong niya ay agad siya nitong sinagot na nakakainis daw makitang nagyayabang na naman siya na parang normal lang. Sa kabilang banda naman ng hangal na si Wen Lin kasama ang grupo nila Bing Junjin ay labis na hindi makapaniwala gayong malinaw nilang nakita ang lahat kung saan hindi man lang daw nahirapan sila Li Yunxiao. Nabanggit pa ni Bing Junjin na mukhang wala raw talagang sinasanto sila Li Yunxiao dahil hindi man lang daw nagdalawang isip ang mga ito nang paslangin nila ang mga Imperial Guard ng Red Moon City. Si Wenlin naman ay agad na napasabi na kaya nga raw humingi siya ng tulong sa Bing family dahil alam niyang ganito raw ang mangyayari kung ang mga mahihinang Imperial Guard lang daw ng Red Moon City ang makakasama niya. Hindi naman napigilan ni Bing Junjin na humingi ng tawad dahil noong una raw ay nagduda pa siya sa mga sinabi ni Wenlin patungkol kay Li Yunxiao. Gayunpaman ay wala naman daw silang dapat na ikabahala dahil kasama naman daw nila ang dalawang Martial Sovereign Realm expert na siguradong kayang asikasuhin ang mga kagaya raw ng ating bida. Matapos naman magsalita ng hangal ay inutos na niya sa dalawang protector na atakehin sila Li Yunxiao at mariin pa niyang binabanggit na wag daw magdalawang isip na paslangin ito kung kinakailangan. Natawa naman agad si Volver nang marinig ang utos dahil para sa kanya ay hindi naman daw ganun kalakas ang makakalaban nila kahit na hindi pangkaraniwan ang mga lakas nito kumpara sa mga normal na Martial Supreme Realm expert. Sa bandang huli daw ay baliwala pa rin yun kung ikukumpara sa mga tunay na Martial Sovereign Realm expert kagaya nila kaya naman mabilis lang daw nilang tatapusin ang laban. Maging si Ugly ay ganun din ang sinasabi at dagdag pa niya na malakas lang daw ang mga artifact na gamit nila Li Yunxiao kaya nagagawa nitong makipaglaban sa mga mas matataas ang cultivation kaysa sa kanila. Mariin naman na pinaalalahanan ni Wenlin ang dalawang protector gayong masyado raw kampante ang mga ito at baka iyon pa ang ikapahamak nila. Huwag daw kalimutan ng dalawa na mabilis lang pinaslang ni Li Yunxiao ang isang pick 9-star Martial Sovereign Realm expert habang si Lu Xinyan naman ay walang kahirap-hirap na pinagsabay-sabay ang maraming 8-star Martial Supreme Realm expert. Hindi naman nakinig ang dalawang protector sa paalala ni Wenlin bagkus pa simple lang nagparinig si Ugly na sana raw ay sa kanila mapunta ang mga 9th rank artifact ng dalawa sa oras na matalo na nila ang mga ito gayong ito na lang daw ang wala sa kanila. Sinang-ayunan naman agad iyon ni Wenlin at nilinaw pa niya na isang bagay lang naman daw ang gusto niyang makuha kay Li Yunxiao kaya naman ang lahat daw ng naiwan nito ay ipapaubayan na niya. Ikinatuwa naman ng husto ni Volver ang narinig niya kaya naman mas lalo siyang nasabik na tapusin agad ang laban para mapasa kanila na raw ang mga 9th rank artifact. Lumipat ang eksena kila Li Yunxiao at doon ay pabulong na itinanong ni Lu Xinyan kung lalabanan ba raw nila ang dalawang protector na nasa Martial Sovereign Realm ang antas. Sumagot naman agad ng oo ang ating bida at may pagmamayabang pa niya na 1-star Martial Sovereign Realm lang naman daw ang mga ito kaya naman madali lang daw itong kalabanan.
Saad pa ng ating bida na kung hindi raw kaya ni Lu Xingyan na harapin ang mga ganitong hangal ay wag na raw magtangka pa na labanan siya dahil higit pa sa lakas ng mga ito ang kakayahan niya. Agad naman na napuno ng galit si Lu Xingyan nang napagtanto niyang nabigyan na naman niya ng pagkakataon na makapagyabang sa kanya ang ating bida. Gayunpaman ay batid niya rin na may punto naman ito kaya naman masaya na siyang naghanda na humarap sa pakikipaglaban habang sinasabi na napakahabulin daw talaga ng gulo ang ating bida. Ilang oras pa lang daw niya itong kasama pero halos maging kaaway na niya ang dalawang puwersa sa 7 major forces ng kontinente kaya naman sa susunod daw ay pag-iisipan na niyang mabuti ang pagsama dito. Hindi naman itinanggi ni Li Yunxiao na lapitin na talaga siya ng problema pero kahit ganun daw ay gustong-gusto niya ang mga ganitong sitwasyon dahil dito daw siya mas mabilis na lumalakas. Ipinaalala naman ng ating bida na wag daw matakot si Lu Xingyan gayong ang Sovereign Chi ay hindi naman daw ganun kalakas at kahit mga Marshal Supreme lang daw sila ay kayang-kaya nila itong tapatan gamit ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Ang Dragon Might daw kasama ang makapangyarihang Ancient Artifact ay sapat na para wasakin ang Sovereign Chi kaya wag daw magdalawang isip na sumugod si Lu Xingyan hanggang taglay nito ang mga iyon. Sa sandali namang matapos na ang ating bida sa pagsasalita ay doon na sumugod ang dalawang protector at nanggagalaiti ang mga ito sa kanilang mga narinig. Hindi naman pinahintulutan nila Li Yunxiao na magpahuli kaya naman sumugod na rin sila para salubungin ang dalawang hangal. Si Lu Xingyan ang tumapat kay Volgar at sa unang salpukan nila ay agad na napagtanto ni Lu Xingyan na tama nga raw ang ating bida kung saan kaya nga ng kanyang Dragon Might at Ancient Artifact na labanan ang Sovereign Chi. Sa isip-isip niya ay ngayon pa lang daw siya nakipaglaban sa isang Martial Sovereign Realm expert at masasabi niyang bagong karanasan niya ito na labis na nagpapainit ng kanyang dugo. Hindi naman makapaniwala ang hangal na si Volgar nang masabayan siya ni Lu Xingyan at dahil doon ay mas lalo niyang nagustuhan ang 9th rank artifact na hawak nito. Iwinasiwas ni Lu Xingyan ng buong lakas ang kanyang ancient artifact at sa ginagawa niya ay agad na tumilapon si Volgar paitaas kaya naman mabilis na nawala sa balanse ang labanan. Hindi pa doon natapos si Lu Xingyan gayong sumugod pa siya ng napakabilis at sa pagkakataon na ito ay gamit na niya ang matinding pressure Dragon Might kaya naman bahagyan ng kinabahan si Volgar. Sa itaas naman nila ay takang-taka si Wen Lin at tinatanong niya kung gaano na ba raw kalakas ang Dragon Blood ni Lu Xingyan para magtaglay ito ng ganito katindi na lakas. Mukhang kailangan daw niyang imbestigahan si Lu Xingyan pagbalik niya sa Holy Region dahil hindi raw normal ang Dragon Blood sa katawan nito base sa nakikita niya. Napasigaw naman agad si Binging Junjin kay Ugly nang makitang nadidihado si Volgar at nais niyang tapusin agad ang laban kay Li Yunxiao para matulungan daw ito na tapatan si Lu Xingyan. Natatawa namang tumugon si Ugly at sinabi pa niya na mukhang naubos daw ang enerhiya ni Volgar sa babae nitong mga nakaraang araw kaya wala daw itong lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman ay wala daw silang dapat na ipag-alala dahil nasa pinakamaayos daw siyang kondisyon kaya naman ang mga kagaya daw ng ating bida ay madali lamang para sa kanya. Kalmado namang sinalo ng ating bida ang mga atake na binabato sa kanya at malinaw na hindi siya nadidihado gayong walang bahid ng paghihirap sa depensa na ginagawa niya. Nagpatuloy sa pag-atake si Ugly at napansin na niyang hindi siya sineseryoso ng ating bida kaya naman napagdesisyonan na niyang gamitin ang kanyang ultimate technique na labis niyang ipinagmamalaki. Habang inihahanda pa niya ito ay ipinangangalandakan niya na marami na raw itong tinapos na buhay at dito daw ay malalaman nila kung kaya itong suluhin ng 9th rank artifact ng ating bida. Matamlay namang tiningnan ni Li Yunxiao ang teknik at kahit saan niya ito tingnan ay naiirito lang daw siya gayong paano daw naging ultimate technique ang pag-ikot-ikot sa ere. Saad pa ng ating bida na hindi raw ito ang kinagisnan niyang teknik ng Binging family kaya naman mukhang hamina na raw ang puwersa nito dahil sa paglipas ng panahon. Mabilis naman na nakaramdam ng galit si Ugly nang marinig ang pang-iinsulta ni Li Yunxiao sa Binging family kaya naman pinakawalan na niya agad ang kanyang ultimate technique gamit ang buo niyang lakas. Pero tila mas lalo lamang nairita ang ating bida dahil hindi na raw niya matiis na tingnan ang teknik na napakasakit sa mata. Inangat ng ating bida ang kanyang sandata paitaas para salubungin ang atake ni Ugly at sa ginawa niyang iyon ay sinabayan niya ito ng holy power kaya naman nagmanifest ang law of heaven and earth sa atake niya. Isang malakas na pagsabog naman ang agad na umalingaw sa buong lugar at halos mabuwal nito ang lahat ng puno sa paligid dahil sa tindi ng naging impact.
Si Ugly naman ay makikitang tumilapon sa di kalayuan na lugar at naguguluhan ito sa nangyari gayong siya pa ang natalo matapos niyang gamitin ang kanyang ultimate technique. Napansin niya rin ang rules of heaven and earth sa atake ni Li Yunxiao kaya naman naisip niya na maaaring isa daw iyon sa abilidad ng 9th rank artifact ng ating bida. Bumalik siya kay Li Yunxiao at pasigaw niyang tinanong kung saan daw nakuha ng ating bida ang 9th rank artifact gayong taglay daw nito ang napakatinding kapangyarihan na hindi makikita sa ibang artifact. Ngayon lamang daw siya nakakita ng ganito at kung siya ang tatanungin ay tanging mga peak 9th rank artifact lang daw ang may ganong abilidad. Wala namang naging imak ang ating bida sa tanong sa kanya dahil ayaw niyang ipaalam na siya mismo ang may gawa nun at hindi ang 9th rank artifact na nasa mga kamay niya. Inilabas na lang niya ang Ancient Twilight Cloud Mirror at pagkatapos nun ay inatake niya si Ugly habang ito ay nasa itaas para patigilan ang paggalaw nito. Agad naman na nagbago ang paligid ni Ugly nang tamaan siya ng liwanag ng Ancient Twilight Cloud Mirror at parang napunta siya sa ibang dimensyon sa di malaman na dahilan. Si Li Yunxiao naman ay kalmado lamang na napahikab habang naglalakad ng dahan-dahan na para bang ipinapakita niyang kayang-kaya niyang paglaruan ang mga hangal na kagaya ni Ugly. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik din sa normal ang lahat pero makikitang nakakuha na ng distansya si Li Yunxiao habang si Ugly naman ay nanatiling naninigas sa ere na parang hindi siya makagalaw. Nang makita naman iyon ni Wenlin ay mas lalo niyang nakumpirma na ang hawak nga ng ating bida ay ang Ancient Twilight Cloud Mirror gayong naalala niya na isa sa mga kapangyarihan nito ang makapagsil ng space. Nagmamadali niyang tinawag si Beiming Junjin para makisali na sa labanan gayong kung patuloy pa rin daw silang manunood ay tiyak na manganganib ang buhay ng protector na si Ugly. Sa kasalukuyan daw ay wala na silang pagpipilian pa kundi ang pagtulungan si Li Yunxiao kahit na hindi yun maganda kung titingnan. Nagtataka naman na pumayag si Beiming Junjin sabay sinabi niya na susundin daw niya kung ano man ang gustong mangyari ni Wenlin. Naunang naghanda na umatake si Wenlin at sa isip-isip niya ay mukhang nagkamali pa raw siya ng tansya sa lakas at abilidad ni Li Yunxiao kaya naman mataas ang posibilidad na mabigo pa ang plano niya. Sumunod naman na naghanda na umatake si Beiming Junjin at ginamit agad niya ang isa sa teknik ng Beiming family kaya naman halos magyelo sa lamig ang mga kamay niya. Maya-maya pa ay pinalibutan na si Li Yunxiao ng atake ni Wenlin at isa itong uri ng dragon technique na may kaugnayan sa elemento ng lupa. Si Beiming Junjin naman ay makikita na sa gilid na sumusugod at gamit niya ang Beiming Divine Fist technique na isang pangmalapitan na atake.